Uncle, may pumunta po dito mga pulis. May mga baril. Sinama po si Papa. Pumasok po sa bahay. 2:20 p.m. to ha. At yung cellphone, that cannot be denied. At ito magiging parte ng kanilang ebidensya. Oh, abay bakit daw? Nagbebenta daw po si Papa ng droga. Tapos pumasok po dito sa kwarto ko. Nung chinek ko po, may mga nawawalang gamit po dito sa kwarto ko tulad po ng pera. Kinuha mo ba ang pangalan ng pulis? Hindi po, uncle. Pinatalikod po ako sa sulok ng kwarto ko. Wag daw po akong titingin palabas. 2:20 to. So nagko-confirm na tama yung sinasabi ng CCTV. Kung nagsisinungaling yung kamera pala doon, Mr. Chairman, yung time doon, mabuti pa hindi na natin i-support yung kamera dahil sinungaling pala yung kamera. So can you kindly pakinarate po natin yung sitwasyon na nangyari, no? Unahin na muna natin yung suspect, yung suspect muna, si Louie Kilaw. You are recognized. Pakikwento lamang yung pangyayari. Kung ano nangyari doon sa pagkakahuli sa iyo, no? Pakikwento. Ayun, good morning po Mr. Chair sa lahat po. Ayun, Pakilakas mo lang yung boses mo, ano Apo. Meron pong lot outlet yung kapatid ko na ako po yung nagma-manage sa kanya. Tapos daily po nagde-deposit kami from kadalasan po 2 to 3 p.m. bago po mag break yung bago mag closing time po yung land bank. May 18 po no nung papunta po ako ng Lotto outlet para kunin yung pera. Magde-deposit po namin sa land bank. Then bigla na lang pong may humarang sa akin na actually hindi po hinarang. Galing po siya sa likod, pinigil niya ako. Sabi niya sa akin, wag ka tatakbo. May baril po siya. Yung baril niya parang nakaakmang aim na ibabaril niya sa akin, parang ganon. Huwag kang tatakbo. Di, ang akala ko nung una, hold up. Tapos tinabi ko lang po. Ay pag-cooperate po ako sa kanila. At wala naman pong nagpapakilala ng pulis noon. Then bigla na lang po silang dumami. Hindi ko po alam kung saan sila nagagaling. Bigla po silang dumami na bigla na lang po may nagposa sa akin. Kinuha yung bag ko. Yung bag ko po, wala naman po, alaman po noon, waste, lang, cellphone, wifi, then 300 pesos na panggas sa motor ko po. Medyo mabigat po yung approach nila sa akin. Parang hardened criminal yung dating mo na mabigat yung kamay nila, ganon. Nananakit sila. Yun po, yung andun na po sa pinara nila ako, ganon. Tatanong nila sa akin kung nasan yung pera. Yun po yung unang tanong nila sa akin. Tapos wala naman po ako may pakitang pera kasi hindi pa po ako nakakarating sa outlet para kunin yung pera. Then tinatanong po nila sa akin, saan yung basura? Saan yung basura mo? Sabi ko, wala po akong basura, wala po akong pera. Ayun po, pinasasanan nila ako, dinala po nila ako sa tapat ng 7-Eleven. Nananakit po sila hanggang doon po sa may 7-Eleven. Every time na magtatanong po ako sa kanila, ano pong kasalanan ko or yung rights ko, halimbawa yung alam ko, nagtatanong po ako sa kanila ng warrant, ang sagot nila sa akin batok. Dumating po yung time na may naringgan pa ako sa kanila parang ito po yata yung nagtanong ako ng warrant na parang may naumimik po sa kanila na buti hindi kayo tumba o gusto mo itumba ka namin, parang ganon. Tapos nung nasa may 7-Eleven na po kami, inipit po ako ng dalawang nagpakilalang pulis na sa motor, ipit po nila ako sa motor. Umalis po kami doon sa may 7-Eleven, hindi ko po alam saan kami pupunta, pero pabalik po pala sa bahay namin. Ayun, doon na po pumasok yung pagbalik namin sa bahay namin. Pinasok po nila yung bahay, nag-search po sila. Doon may nananakit sa amin, ganon. Andun din po yung anak ko nung time na yon. Sabi ko lang doon sa anak ko, pasok sa loob, huwag ka na lang makikialam, parang ganon. Tapos ayun, sinearch po nila yung bahay, wala naman po sila nakuha. May naringgan po kaming boses na sinasabi lang po nila, pull out.
pull out pasita, wala, hindi yata yan, parang ganun. Ayun po, dinala na po nila ako sa Pasita, sa Pasita Station, dinala na po nila ako doon. Tapos doon na po ako nagstay. Medyo matagal-tagal din po yung stay ko doon. Doon po pumasok yung pananakit nila. Nananakit po sila kahit nakaposas ako. May mga ebidensya naman po ako na ano, kahit po sa jail, nakikita yung pasa sa mga hita ko, ganon. Nung time na yun, wala po akong, parang pakiramdam ko, wala akong rights para tumingin sa mukha nila. Yun lang po, Your Honor. Good morning po. Ito po yung mga nangyari nun. May 18 po, bandang 1:30 p.m. Nagpaalam po sa akin ng papa ko na magde-deposit po ng lotto collection sa bangko. So, after niya po magpaalam sa akin, yung lotto po is pinamamahalaan po ng aking uncle na si Tony Kilaw. After po magpaalam, sumakay na po sa motor si papa, papunta po sa bangko. And ang ginawa ko po, pumasok po ako sa kwarto ko. Tapos, sorry po. Yung mga ilang minuto lang po lumipas, 1:50 po na mga hapon, bandang 1:50, kumulang po. May narinig po ako nagbubukas ng gate. And then, lagi ko pong ginagawa is lumalabas po ako ng kwarto, baka po may nakalimutan si papa, ganun, para i-assist ko po siya. Ang tumambad na lang po sa akin mga lalaki, naka-civilian po, may mga hawak po silang baril. At si papa po, hawak po nila, nakaposas na po si papa. And after po nun, nagpakilala po sila mga pulis. Sabi daw po, nagbibenta daw po si papa ng droga, ganun. Tapos kinuha po nila yung cellphone ko, pinatay po, saka po yung laptop. Kinaladkad po ako paharap sa dingding. Sabi daw po, wag daw po ako lalabas wag daw po ako titingin palabas or papunta po sa kanila. And habang nakaharap po ako sa dingding is sumili po ako pakaliwa na silip lang po. Nakita ko po yung isa sa kanila na binubuksan po yung bag ko. Binuksan din po yung wallet ko para may kinukuha ganun. Tapos may narinig po ako na nag-spray po ng pabango. And then yung pabango po, naamoy ko na sa akin po yun kasi ginagamit ko po. At the same time naman po sa kabilang kwarto kasi yung pader po nun ay kahoy lang tapos may space sa taas. So madali po marinig yung boses. So may nagtanong po kay Papa na nasan daw po ang pera at shabu. So pag na-late po si Papa ng sagot parang nahihirapan po si Papa huminga kasi sinasaktan po nila. Dumadaing po sa sobrang sakit. And after po nun, may nagsabi po na, pre, wala naman baka hindi yan, pull out tayo pasita. So, yung ilang minuto lamang po after nun, nagsisialisa na po sila. Tapos, yung may hawak po ng cellphone ko, sabi sa akin, andito yung cellphone mo, bababa ko sa lamesa. Mamaya mo kunin pag alis namin. So, ang ginawa ko po, sinunod ko po sila. After nila makalis, kinuha ko po yung cellphone ko, then binuksan. Habang binubuksan ko po yung cellphone, nakita ko na po yung mga kalat na iniwan ng mga pulis. So, ang ginawa ko po, lilinisin ko po dapat lahat ng kalat. Dun ko na po napansin na may mga nawawala na pong gamit. Tulad po nung bike, yung tools po na pang jeep at pang motor, yung GoPro camera po, yung pera ko po sa wallet, yung pabango, at saka po yung wifi ni Papa. So, after po nun, pagkabukas po ng cellphone ko, nag-chat na po ako kila uncle, Uncle Tony, Uncle Obet, tita, na yung nga po yung nangyari na may mga pumunta dito ng pulis, may mga ano po sila, mga baril. Tapos, yung dala po nila si Papa paalis. And after po nun, sabi po nila, umalis na daw po ako dun. Nagdala po ako mga gamit, nila ko po yung bahay. Tapos, pumunta na po ako kila uncle. Doon na po ako parang, parang traumatized po. At ako, tulala lang po ako pagdating ko dun. Kasi sobrang bilis po ng pangyayari, ganun. Hindi ko po alam na, basta po. Yan, thank you lang po.
Ako ay nagmamayari ng isang Lotto outlet na matatagpuan sa Jam Compound, Barangay San Antonio, San Pedro City, Laguna. At ang aking kapatid na si Louie Franco Kilaw, ang aking pinamamahala sa nasabing outlet. Noong ika-18 ng Mayo 2023, mga bandang 2:07 ng hapon, ako ay nakatanggap ng mga text messages mula sa aking pamangkin na si Kent Gabriel Kilaw, na anak ng aking kapatid na si Louie Franco Kilaw, at ang mga sumusunod ang palitan namin ng text. As per Kent, Uncle, may pumunta po ditong mga pulis, may mga baril, sinama po si Papa, pumasok sa bahay. Aba, bakit daw? Yun po yung aking reply. Kent again, nagbebenta daw po si Papa ng droga. Tapos pumasok po dito sa kwarto ko. Noon tinig ko po ay may mga nawawalang gamit dito sa kwarto ko tulad po ng pera. Then I reply, kinuha mo pangalan ng pulis? Kent replied, hindi po, Uncle. Pinatalikod po ako sa sulok ng kwarto ko. Huwag daw po ako titingin palabas. I ask again, anong oras yan? Mga 1:50 p.m. po siguro, Uncle. Pagka-chat ko po sa inyo, nakaalis na po sila. I replied again, late chat mo, mga naka-uniform ba? Then Kent replied, naka-civilian po. Nakaalis na po sila, Uncle, nung makapag-chat na po ako kasi kinuha po nila cellphone ko saka laptop. Then I reply again, anong pera na wala? Sa loto ba? Kent replied, pera ko po, Uncle, pero may dala po si Papa na pera na loto. Nakaalis na po kasi si Papa kanina, magdi-deposit, dala niya po pera ng loto. Tapos mga 8 to 9 minutes po siguro lumipas, may nagbukas po ng gate namin. Yun na po, mga pulis, kasama po si Papa. Ang screenshots po nito, ang mga text messages na ito, ay akin pong pinaprint at minarkahan ko po ng Annex A. Pagkatapos ng mga palitan namin ng mga text messages ng aking pamangkin, ay nakipag-communicate naman po ako sa aking mga kapatid at kaibigan dahil hindi ko alam kung talagang mga pulis at kung anong departamento ang mga humuli sa aking kapatid na si Louie. I'm sorry. I'm getting emotional. Mga ilang saglit pa, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking kapatid na si Aida. At aming pinag-usapan nangyari kay Louie. Pinakiusapan ko siya na kausapin ng kanyang asawa, si Attorney Oliver Leonardo, na baka pwedeng tawagan si Attorney Henry Salazar, which is City Administrator ng City of San Pedro, na baka pwedeng ma-verify sa San Pedro Police Station kung sila ang humuli sa aming kapatid na si Louie. Makalipas ang ilang minuto, mga eksaktong 4:00 Gs ng hapon, same date, May 18, 2023, ay nakatanggap ako ng mga forwarded messages mula sa aking kapatid na si Aida na conversation ni na Attorney Oliver at Attorney Henry. At ito po ay ang mga sumusunod. Attorney Oliver, pre, Louie Franco B. Kilaw, yung brother-in-law ko. Then Attorney Henry replied, copy, pre. Then Attorney Henry texted again. Pre, ito reply sa akin. Sir, good PM. Louie Franco B. Kilaw is arrested for violation of Republic Act 9165. He is now undergoing arrest procedure and documentation at Pasita Substation, sir. The time is 4:40 p.m. Wait. Po, anong oras na aresto? This is the text of the
Chief of Police of San Pedro City to the administrator. I'm sorry kung na-distract ko kayo. Pero 440 yung text Opo. na More or less sinasabi 440. ng administrador na ano? Na si Louie po ay inaresto nila due to violation of 9165 Na anong oras? undergoing procedure and subject for inquest. But That according, was 4:40 p.m. well, you need to explain sa PNP because on the affidavit that they have submitted, it's 7:18. So, Yes, Your Honor. okay, anyway, Yes, Your Honor. go ahead. So we would be asking the PNP on that. So, Attorney Henry, eto pa pre, ibig sabihin po nag-text ulit that Chief of Police texted again, Sir, good PM. Louie Franco Kilao is arrested for violation of Republic Act 9165. He is processed for documentation and inquest procedure tomorrow. Ang screenshot, sir, ng mga nabanggit na palitan ng text ay aking nilakip din dito at minarkahan ng Annex B. Sa mga sumunod pang forwarded text messages ay malalaman naman na ang source ng information na huli na nga ng mga oras na iyon ng aking kapatid ay ang mismong Chief of Police na San Pedro City. At ang mga sumunod na text messages ay my brother-in-law texted Attorney Salazar again, pre, tanong lang, sino nag-text sa'yo niyan na police officer? Nire-refer ko po yung info na ibinigay nung una. Then, Attorney Salazar replied, pinurword sa akin ng Chief of Police, pre, ano nangyari sa case? Ang screenshot ng mga text messages na ito ay aking minarkahan ng Annex C. Napakaliwanag naman mula sa mga palitan namin ng text messages ng aking pamangkin na si Ken at sa mga forwarded messages na palitan naman ng mga text messages ni na Attorney Oliver Leonardo at Attorney Henry Salazar na hapon pa lang ay hinuli na nila ang aking kapatid ng mga pulis San Pedro. Mga ilang araw pa lumipas ay nag-iisip ako kung bakit nangyari ang ganito sa aking kapatid at labis ako nagtataka dahil laging kinakausap ng mga pulis ang aking kapatid na siya ay mag-plea bargaining na lang daw para madaling makalaya at makalabas ng kulungan. Dahil dito ay nag-umpisa akong maghanap ng ebidensya. Nagtanong-tanong tungkol sa mga pagkakahuli ng aking kapatid dahil alam ko na hindi ito nagbibenta na pinagbabawal na gamot o shabu dahil mayroon naman itong pinagkakakitaan o hanap buhay. Una kong ginawa sa paghahanap ng katotohanan ay nagpunta ako sa barangay hall ng Cuyab kung saan nakatira ang aking kapatid na si Louie dahil nakita ko na mayroon CCTV ng barangay na nakabit doon sa labasan ng bahay ni na Louie. Nakausap ko ang barangay chairman na si Chairman Mario Pastillo at naikwento niya sa akin na siya daw ang nag-witness nung mahuli ang aking kapatid. At sa inventaryong ginawa at ito ay ang sinabi niya sa akin na humigit kumulang mga alas 7 ng gabi noong May 18, 2023 ay sinundo siya ng mga pulis upang mag-witness sa di umano'y bypass operation. Ang inventaryo ay ginawa doon sa madilim na lugar sa may dulo ng Putol o Quezon Street sa may Elbinda 7 na hindi masyadong mataong lugar at lagi daw may iniimbentaryo doon ang mga pulis nung ako ay magtanong-tanong doon sa vicinity. Noong dumating daw siya sa nasabing lugar ay nakita niya nakaposas na ang aking kapatid na si Louie. Sabi pa niya ay may nakuha daw na coin parts sa bulsa ni Louie at nang buksan ng pulis ay may laman 3 maliliit na plastic sachet na may laman daw na shabu. Nagsabi ako kay Kapitan Pastillo na kukuha ko ng kopya ng CCTV na nakalagay doon na may labasan ng lugar kung saan nakatira si Louie at sa Puro 4 at doon sa boundary ng Cuyab at San Antonio sa Calle Putol kung saan ginanap ang di umano'y inventaryo sa may inventaryo. Sinabihan ako ni Kapitan at ng kanyang sekretary na gumawa na lamang ng request kaya ako ay nagpunta kay Attorney Daniel Albiar na siyang gumawa ng request at dahil doon nakakuha po ako ng puting yes. Your Honor, nung reviewin ko po ang CCTV ay ito po ang laman. Ito po ang aking mga nakita.
Oras 1:32 p.m. Makikita po dito na lumabas po si Louie ng nakamotorsiklo galing sa looban kung saan sila nakatira. Oras 1:36 p.m. Makikita po dito si Louie na sakay pa rin ang kanyang motor palabas ng Barangay Cuyab papunta sa Barangay San Antonio na mayroon ng kasunod ng mga pulis na naka-civilian clothes. 1:42 p.m. Makikita po natin dito na dumaan ng convoy ng mga pulis na una nang nakita na nakasunod kay Louie, nasakay sa 6 na motorsiklo at naiipit na si Louie sa isang motorsiklo na nakatalokbong at nakaposas. Si Louie ay naiipit na sa pagitan ng driver ng motorsiklo at isa pang pulis sa likod niya. Oras 1:46 p.m. Makikita naman natin dito ang pagpasok ng 6 na motorsiklo na gamit ng mga pulis kasama si Louie papunta sa bahay ni Louie sa looban, kung saan unang nakita itong lumabas sa oras na 1:32 p.m. Yung motorcycle po ni Louie ay kinumander na ng isang pulis. Oras 1:59 p.m. Makikita naman dito ang paglabas ng isang pulis mula sa lugar ng bahay ni Louie na sakay at dala na ang ninakaw na bike. Excuse me, Colonel Legion. Nag-text ka raw kay Administrador Salazar. Salazar ba? Na nasa inyo na yung tao. Sir, it's a subject for confirmation and verification, sir. Paano explain po, Mr. Chair. Colonel. Paano subject o po? Sige, Mr. Chair. explain mo muna. Explain mo muna. Yes, sir. Oo. That time, sir, around 4:30, sir, meron na kaming sa PDEA, sir, PDEA sa coordination confirmation na coordination namin, sir, na ang subject for operation is si Tony Kilaw. Si Louie Kilaw. Yes, so sinasabi mo yung sa affidavit ninyo, na sinasabi ninyo sa affidavit ninyo, subjected na siya nung 4:00 at kumuha kayo ng go signal sa PDEA at binigyan naman kayo ng go signal. But according to sa sinasabi niya, 4:40 pa lamang ay he is arrested already. Ito, nakuha ko na yung Louie Franco Kilaw is arrested for violation of Republic Act 9165. Arrested na, Colonel. So kung arrested na, bakit ang sinasabi mo ngayon subjected pa lamang siya? Chairman. Okay, before Congressman Paduano, Congressman ako, are you saying something? O kung wala, si Paduano na ang sasabihin natin. Ako sabi natin. I would just Sige. I would just like to remind the resource persons to answer the question. Huwag po silang mag-explain kaagad kasi masama pong tignan yun dahil masyado ka ng defensive pag ganun eh. You answer the question first and then you wait for the person asking the question for you to explain. Eh kung answerable by yes or no lang. Kasi parang umiiwas ka na kagad, happy eh. Kasi hahabulin din kita under the principle of command responsibility. So, ang ibig sabihin, mali yung kinonduct nyong operation. Dahil nahuli nyo ng 1:36 p.m. pa lamang, pero according sa affidavit, 7:18 ay huli na sila. Ay 7:18 pa lamang sila nahuli. And that's the reason why etong mga pulis na to, sila yung team leader si Andy Garilla, lahat kayo pwede namin pakulong ngayon. Bakit? Nagsinungaling kayo eh. Sinasabi ng happy nyo, arrested na eh. 4:00 pa lang ng hapon. Pero dito, sinasabi nyo sa affidavit ninyo, 7:18 nyo nahuli yung tao. And that's constitute a crime. Hindi lamang yun ang aabuti nyo dito. Merong allegation dito na nagnakaw kayo ng bicycle, nagnakaw kayo ng motor. Is this true? Andy Garilla, head ka ng team. Is this true na kinuha nyo yung bike? Yes or no? No, sir. Hindi nyo kinuha yung bike? Yes, sir. Yes, Your Honor. Paninindigan nyo pa rin yung sinasabi nyo sa affidavit nyo?
Yes, Your Honor. Oh my goodness. Ako, si General Acop, si Colonel Rencia, retired police officer kami, and we love PNP. Pero between the PNP personnel and the individuals, katulad ng mga ito, doon tayo sa tama. So please, wag mo akong galitin. Sagutin mo ako ng totoo. Dinoble na nga ang sweldo ninyo eh. As a matter of fact, problema kami ngayon sa MUP, yung military uniform personnel. Dahil yung automatic indexation nyo, inaayos po natin, nagdedebate kami dito. Gato pa nararanasan natin mga problema na sana naman kung nadoble na sweldo ng ating mga PNP officials and members, no? Sana maging maayos na. Ano, hindi na yung tipong pupuntahan tayo dito para magsumbong. Pag hindi naman natin ginampanan ang ating tungkulin, tayo naman sasabihin bias tayo. Kaya hindi mo malaman kung saan ka pupwesto sa problemang ito eh. Kaya nga kanina sinasabi ko, Colonel, di ba, Lijen, sinabi ko, be truthful lang eh. Di ba? At ang mabigat, syempre, poproteksyonan mo yung mga kasamahan, poproteksyonan mo yung mga kabaro. But we have to make things right. Pag mali, mali. Kapag ang bata natin nagkamali, pakita natin. Ang isang leader, napapakita niya ang kanyang pagiging leader pag tinatama niya ang kanyang tao. At dito sinabi mo na kasi kay Attorney Salazar eh. True text eh. And that's a criminal case that you have to defend pa rin. Kasi dito meron ditong maraming kaso kayong kakaharapin. Di ba? Kinidnap nyo yung tao. Kung 1:36 to 2 p.m., that's kidnapping. Ninakaw nyo yung bike, that is robbery. Ang daming kaso na pwede nyo kaharapin dito. Physical injuries.